Hello mga mi, it's me again, ang small content creator at mami ni Baby Teron at the age of 19. At ngayong araw nga mga mi ay ipapakita ko nga sa inyo ang paggawa ko ng tops na gawa sa crochet. Dalawang kulay nga mga mi ang ginamit ko, itong pink at itong white. Ito nga mga mi ay order sa akin at ngayon ko nga lang mi gagawin. Since natapos ko na nga rin mga mi kahapon pa lang itong mga cup of bra mga mi, ay gagawin ko na nga rin mga mi itong ilalagay ko sa tiyan. Hindi na ako nakapag-video kahapon mga mi sa paggawa ko ng mga cup of bra mga mi dahil nga ay sobrang busy ko din. Matagal-tagal na nga rin mga mi nang hindi ako nakapag-upload ng aking mga vlog. Ganito talaga siguro mga mi kapag baguhan ka lang sa pagbablog, hindi mo talaga ma-manage mga mi na araw-araw ka makapag-post ng mga video. Medyo may kahirapan nga mga mi sa paggawa ko ng tops na ito dahil kailangan ko nga itong putulin at ipagdugtong ang isa niyang kulay. Nakakangalay talaga siya sa kamay mga mi dahil mano-mano mo talaga siyang gagawin. Kahit nakakangalay nga siya mga mi at nag-i-enjoy ka naman mga mi sa mga ginagawa mo. Kapag may nag-o-order nga sa akin ito mga mi, matagal ko nga siyang nagagawa dahil paminsan-minsan ay wala nga nagbabantay kay Baby Teron. May mga time talaga mga mi na hawak ko si Baby Teron habang ginagawa ko ito. At sobrang nakakangalay nga siya sa kamay mga mi. Hindi ko alam mga mi kung ako lang pero habang ginagawa ko nga ito ay iniisip ko na mga mi ang kinalalabasan ng aking ginagawa. Dati talaga mga mi ay pinangarap ko lang talaga mga mi na matuto ako nito at ngayon nga mga mi ay natututo na nga ako. Kaya sa mga gustong magsimula at gustong matuto nitong crochet, keep going lang po dahil matututo ka lang po talaga. Wala nga akong idea noon nito mga mi at may nakita nga ako sa Facebook na gumagawa nito at na-inspire ako mga mi kaya nga i-order na nga rin ako. Natatawa talaga ako mga mi nung first time kong gumamit nito ay halos talaga mga mi hindi ko talaga siyang kayang gawin dahil mga mi sobrang hirap niya. Tapos mga mi yung mga kamay ko ay parang naninigas dahil hindi ko alam mga mi kung ano yung gagawin ko. Nanonood lang ako mga mi ng mga tutorial sa YouTube para may mga mi ay matuto ako. At yun nga mga mi nakatulong nga siya sa akin at ngayon ay natututo na nga talaga ako. Huminto nga muna ako mga mi dahil nga ay pananghalian na at kailangan ko na ngang pakakainin si Baby Teron. Kaya ito ako mga mi nagpiprepare na nga ako ng makakain na nga si Baby Teron dahil malapit na nga rin mag 12:00. Ito namang partner ko mga mi ay kinuha niya nga muna si Baby Teron dahil umiiyak na nga ito. At tignan nyo naman si Baby Teron mga mi ang tabatsoy kong baby. Sobrang sarap talaga sa feeling noon yung nagtutulungan kayo as partner dahil mga mi napapagaan yung mga gawain ninyo. Pagkatapos ko nga mag-prepare ng pagkain ni Baby Teron mga mi at ito na naman nga mga mi ang rocking chair ang prepare ko dahil dito ko nga ilalagay si Baby Teron. Gamit na gamit ko talaga ito mga mi ang rocking chair ni Baby Teron. Ginagamit ko nga ito mga mi pangligo at ginagamit ko rin pangkain ni Baby Teron. Promise mga mi, kapag talaga itong rocking chair ang ginamit ninyo sa pagpapakain, hindi talaga kayo mahihirapan dahil mga mi nakahiga na siya at saktong-sakto nga lang mga mi sa baby. Alam ko mga mi na mapapansin nyo talaga yung short ko. Pagpasensyahan nyo na mga mi dahil trinay ko nga yung suotin at hindi ko na nga itong mga mi hinubad. So ayan mga mi, nagsapaw-sapaw na nga akong short. Pinakain ko na nga si Baby Teron mga mi nang madali na nga itong matapos at makabalik na nga ako sa pagko-crochet. Buti na lang talaga mga mi meron akong rocking chair at mas madali ko ngang mapapakain si Baby Teron. Kapag kasi mga mi pinapakain ko si Baby Teron na hinahawakan lang ay hindi talaga siya nag-work. Hindi ko talaga alam mga mi kung ano yung gagawin ko kapag wala tong rocking chair dahil mga mi ako lang nag-iisa dito sa bahay. Imagine mga mi kung ako lang isa dito tapos tong rocking chair, paano ko pakakainin si Baby Teron? Kaya buti na lang talaga mga mi ay nakuha ko tong rocking chair at mas napapadali nga yung mga gawain. Pagkatapos ko ang pakainin si Baby Teron mga mi ay nagtimpla nga ako ng gatas. Kalahati lang mga mi sa bottle. Sinasanay ko na kasi mga mi si Baby Teron dito sa Bibiron. Dahil mga mi mag-aaral ako at iiwan ko nga lang si Baby Teron kay Lola. Akala ko talaga mga mi hindi na marunong si Baby Teron nito dahil mga mi last siyang uminom nito ay yung hindi pa ako nakagraduate. Tapos mga mi, pagkatapos kong graduate ay breastfeeding na si Baby Teron. Dati kasi mga mi, saka ko lang pinapainom si Baby Teron ng milk kapag mga mi may ilakad ako o kaya ay kumukuha ako ng module. Akala ko talaga mga mi hindi na marunong si Baby Teron sa pag-inom ng gatas dito sa Bibiron dahil mga mi sobrang tagal na din yun. Buti na lang talaga mga mi ay marunong pa si Baby Teron.
Kasi mga mi, kung hindi, naku, malaking problema talaga yun dahil hindi niya ako kasama araw-araw dahil mag-aaral na ako. Half day lang din naman mga mi yung klase namin, umaga at tanghali. Tapos mga mi, yung sa hapon ay mga grade 12 na kasi grade 11 pa lang ako. Balik na nga tayo mga mi dito sa ginagawa ko at tignan nyo mga mi, ganyan gawin yung crochet. Madali lang siyang gawin mga mi kapag nakafollow ka talaga sa mga ginagawa mo. Pero kung hindi mga mi, sobrang hirap. Ika nga ng mga kasama ko dito sa bahay mga mi, nakakangilo nga daw gawin ito dahil mga mi, masakit to siya sa ulo. Pero para sa akin mga mi, hindi naman, okay lang naman siyang gawin at nag-i-enjoy nga ako. After ng ilang oras mga mi sa paggawa ko ng ganun, ay ito na pala mga mi yung nagawa ko.